Let us worship the Lord and giving thanks to the Father as we worship Him, as we glorify His name. Father, bring together the church that bears your name. Fill us with the passion to proclaim that Jesus reigns. For all our prayers, and let your Spirit come. We'll fight against the darkness and let the flame die down. Father, oh God, and Father, bring together the church that bears your name. Fill us with the passion to proclaim that Jesus reigns. For all our prayers, and let your Spirit come. We'll fight against the darkness. Don't let the flame die down. The church stands before you in worship, prayers burning bright against the sky. Oh Lord, we want to burn, not just a flickering flame, but to be wholly consumed in your name. The church stands before you in worship, prayers burning bright against the sky. Oh Lord, we want to burn, not just a flickering flame, but to be wholly consumed in your name. The church stands before you in worship, prayers burning bright against the sky. Oh Lord, we want to burn, not just a flickering flame, but to be wholly consumed in your name. But to be wholly consumed in your name. But to be wholly consumed in your name. Father, we thank you, Lord, that today, O God, consume us with your power. Let your anointing come, O Lord. Let the presence and the power of the Holy Spirit, O God, manifest in our midst. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito na magpapamalas kayo sa amin yung kapangyarihan, O God, sa church. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, we give you praise, we give you honor, we give you thanks in the name of our Lord Jesus Christ. Everybody says, Amen and Amen and Amen. Hallelujah! Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon muli. James chapter 5 verse 15 to 16. Huwag kayong mag-alala, maigsi lang po yung mensahe ko. 3 oras po ito. Joke lang ho yun. Mukhang nagpi-feedback po tayo dito, sir. Verse 15. Verse 15. Nandiyan na ba kayo? Ito na pala. Okay. And the prayer offered in faith will restore the one who is sick. And the Lord will raise him up if he has committed sins. They will be forgiven. Therefore, verse 16,
confess your sins to one another, and pray for one another that you may be healed. The effective prayer of a righteous man can accomplish much. Siguro po, mapapansin natin na napakarami nating mga prayers. Sino dito po ang mga nagpe-pray? Pakitaas po yung kamay, mga nagpe-pray. Marami po tayong mga prayers. Pero dito po sa key, sa James chapter 5, verse 15 to 16, may mga susi po dyan kung paano po magkaroon ng answered prayer, kung paano po maging effective yung ating prayer. Today, yung pag-usapan natin is the principles for effective prayers. Ano ba? Meron po mga prinsipyo na itinuro po sa atin ng Panginoon. At ang bawat sa atin na nanalangin, bawat sitwasyon, at sa tagal ng prayer natin, sometimes magtatanong ka, bakit hindi nangyari? Ang haba, 3 years ka na nagpipray, yung iba 10 years na, at minsan tinatanong natin, bakit kaya ang tagal-tagal maging answered prayer ako? Ano nangyari? Ang nangyari po, minsan kapag ang prayers natin ay hindi agad natugon or na-answered prayer, minsan nadi-discourage ang iilan sa atin. Minsan nawawalan tayong ganang manalangin. At sinasabi natin, ba't pa ako magpipray? Ganon din, hindi naman dumarating. Kaya minsan, ang nirarason na lang natin, kung mangyari na lang, bahala na si Batman. Minsan ganon na lang ang sagot natin. Pero hindi po dapat tayo ma-discourage kapag tayo po ay nananalangin and then hindi agad natugon. Never give up. Sabi mo sa katabi mo, never give up in your prayers. Never give up. Dapat siguro i-review natin ang ating mga sarili. Bakit kaya hindi natugon ang aking mga panalangin? Bakit kaya ang tagal-tagal? Alam nyo, ang sabi ng Bible, simple lang. Kaya sabi ko sa inyo, maigsi lang pag-uusapan natin dito. Hindi tayo magtatagal ng kahaba-haba. Pinag-usapan natin ang mga prinsipyo ng panalangin. Nakailang linggo na tayo ng series ng prayers. Marami na tayong natutunan. At maraming scripture na makikita natin sa Bible na nagsasabi na kapag ang isang tao'y masigasig, tapat na mananalangin at hindi bibitaw sa pananalangin, ano man ang mangyari, may gagawin ng Panginoon sa kanya. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang bumigay. Huwag kang ma-discourage. Habang nagpipray ka, habang ikaw ay tuloy-tuloy nananalangin, ang dyablo ay hindi papayag na basta na lang makuha mo yung prayers mo. Remember Daniel, in the book of Daniel, sabi ng Bible, since from the very beginning of his prayer, the Lord answers his prayer. Pero bakit na umabot ng 21 days bago dumating yung answered prayer na pinagpipray ni Daniel? Because in the heavenly places, may nangyayaring labanan doon. At ang labanan doon is something spiritual. Habang bumababa ang mga angel na dala-dala, or bumaba yung angel na dala-dala ng answered prayer para kay Daniel, hinarang ito ng mga demonic forces. At dahil hinarang ito, nagkipagdigma pa yung angel na yon hanggang sa natalo niya ang mga demonyong humaharang doon sa angel. At pagdating ng 21 days, nakababa yung anghel at dinala ang answered prayer ni Daniel. Amen? Hallelujah! May kalaban tayo. Sabi mo sa katabi mo, may kalaban. Kaya nga tinuturuan tayo ng Diyos kung paano manalangin. The Bible says in Matthew, kung napapansin niyo doon, sabi sa Matthew, ganito kayo manalangin. Pag hindi pa niyo pa alam mag-pray, sundin muna natin yung pattern ng Bible sa prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Lead us not into temptations, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Amen. Hallelujah. May mga pattern na binigay ang Panginoon.
May mga susi akong nakita dito sa James chapter 5, verse 15 to 16, at titignan natin ang mga susi na ito. Number 1 na susi dito, I'm so sorry sa ating pong, ako po humingi ng paumanhin sa ating pong mga technical, sapagat ang preaching ko ngayong umaga ay nagbago. Isang linggo akong nagprepare ng aking preaching, praying, Lord, tutuloy ba ito? But this morning, kaninang umaga, the Lord says to my heart, the Lord, no, hindi yan ang gusto ko. Change your topic. So I have to change my topic, but the same scripture. Amen. Kaya wala po kayong maipa-flash dyan sapagkat mali po yung naibigay ko. Hindi yun loob ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, nagkamali si Pastor Albert. Okay. But the scripture ay nandyan. May susi po tayo sa ating mga effective prayers. Nakita po natin dito that number 1, prayer offered in faith. Everybody says faith. So anybody can pray. Amen. Po pwedeng mag-pray, lahat ng tao mag-pray, maging si Satan nagpe-pray. Nabasa niyo sa Bible yon sa James, na maging si Satanas ay alam niya ng Diyos, alam niya ang salita ng Diyos, kaya lang nanginginig siya. Ganon. Pero anong prayer ang kailangan ng Diyos para tayo ay makakonect sa Kanya? Yung connection between you and God, anong prayer? Number 1, you offered that kind of prayer that is in faith. Sabi mo sa katabi mo, in faith. Ganito kasi yun. Kapag ikay nagpe-pray that without faith, but for the sake of prayer or praying, minsan napipilitan tayo mag-pray because everybody's praying. Minsan napipilitan natin manalangin dahil lahat kasi nagpe-pray. Kaya tayo ho ay hindi na rin sige, magpe-pray na lang tayo. Kaya tayo nagpe-pray? No. Ang nagpe-pray in faith na kahit na siya, harangan man ng sibat yung kanyang prayer, ano man ang gagawin ng diablo, patitigilin naman siya sa panalangin. Hindi siya titigil because naniniwala siya na kapag nagpe-pray siya sa the very first time na ibubuka niya ang kanyang bibig in prayer, may mangyayari doon. Amen. Praying in faith, you are holding, hoping, believing na may gagawin ng Diyos sa mga ino-offer mong prayer sa Kanya because you believe that there's nothing is impossible for God. Amen. Hallelujah. Huwag kang titigil. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang tumigil. Yung iba ay nasubukan lang tumitigil na. Amen. Dapat magkakaroon tayo ng divine love for God. Alam mo, pag mahal mo ang Diyos, you can go to in prayer every day, asking Him to bless you, asking Him to bless your family, asking Him to bless your friends, asking Him to bless your church, asking Him to bless your nation, asking Him to bless your disciple, asking Him everything you want because you love God and therefore God loves you so much, He will answer your prayer. He will grant your prayer. Request. Wag lang hingi ka ng Lord, pahingi nun, pahingi nun, pahingi nun. Meron pong requirement ng effective prayer. Ano pong requirement ng effective prayer? Number 1, confess your sins. Wow. Kailangan natin i-confess yung sins natin kay Lord. Yung iba kasi, pray lang ng pray. Pero, ano nangyari? Nandun pa rin sa, misa nga nagpe-pray, Lord, I pray, Lord, nawa manalo ako, Lord, sa loto. Parang awa mo na. Lord, mananalo ko. Masasama yung mga heart's desire. Confess your sins to God. Pag hiningi mo sa Lord ang mga bagay nito when you come into prayer, number 1 requirement ng Lord sa atin is to ask God for forgiveness. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sino dito ang walang kasalanan? Pakitaas ang kamay nung hindi nagkasala.
Sabi mo sa katabi mo, makasalanan ka rin pala. So therefore, dahil tayo ho ay nagkakamali in one way or another, tayo nagkakamali, nagkakasala. Therefore, before we go to God in prayer, we must confess our sins to God. Ikumpisal mo muna sa Panginoon. Number 2, the requirement ng Lord is, hindi lamang confessing your sins to God, but confess your sins to one another. But be careful. Number 2 is, confess your sin to one another. But be careful. Baka mamaya, nag-confess ka doon ng sin mo sa isang tao, mamaya, ikaw ay pinag-chichismisa na. Alam mo ba, nagsabi sa akin yan, na siya daw ay ganito, ganun pala yan, ibang klase talaga yan. Kailangan i-confess mo ito sa mga tao na merong otoridad over you. Or doon sa tao na trusted mo, na alam mong hindi ka ipagkakalat, and then after na ikaw ay mag-confess, ay ipagpipray ka for forgiveness, pagpipray kayo ng forgiveness, and then after you pray, then ililid ka sa Diyos, pabalik. Hindi yung ichichismis ka after na i-confess mo yung sin mo sa Kanya. Nandyan ba kayo, mga kapatid? Nakita ko sa mga mukha niyo, mukhang hindi kayo excited. Bakit kaya kapag prayer ang pinag-uusapan, ang ating mga mukha ay mukhang Biyernes Santo? Pero bakit kaya pag pera ang pinag-usapan, halos ang mukha natin matanggal sa ating balat? Bakit kaya pag prosperity pinag-usapan, talagang halos ihampas mo yung upuan sa tuwa? Pero bakit kaya pag prayer, mukha yatang nasanay kasi tayo sa noong unang mga nakarang panahon na pag nagpipray, sinasabi na ang prayer ay pabigat, punishment. O mag-pray ka ng ganito, hindi ho eh. Ang prayer ay isang privilege. Sabi mo sa katabi mo, pribilehiyo. Pribilehiyong ibinigay ng Diyos sa iyo to talk to your Father in heaven. Kaya yung requirements ng Lord for an effective prayer, number 1, confess your sins to God. Number 2, confess your sin to one another. Bakit po? Kapag kinonfess mo yung sins mo sa Lord, kung meron mang mga may sakit, pagagalingin ng Panginoon. Kung meron mang nakaratay, pagagalingin ng Lord. Amen? Hallelujah! Sabi mo sa katabi mo, gawin mo ito. At ikaw ay gagaling. The effective prayer of a righteous man can accomplish much. Mantakin niyo yung sabi ng Bible, ang tao daw na matuwid, ang kanyang panalangin ay mas maraming nagagawa. Amen. Sabi mo sa katabi mo, matuwid ka. At ang number 3 is persevere. Persevere. Ano yan? Nandiyan na ba, number 3? Wala pa. Perseverance or persevere. James chapter 5 verse 16, makikita natin yan. And then 1 Peter chapter 5 verse 6. Humble yourselves therefore under the almighty hand of God, and that He may exalt you in due time. We must continue praying. 1 Peter, therefore, humble yourselves. In what? Under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Kasi yung iba, mga lumalapit sa akin, sabi na, Pastor, pwede ba yung pag-pray mo po kami? O sige. Ano ang pag-prayer natin sa iyo? Manalo sa election. Marami akong, natalo ngayong isa sir eh. Kilala mo yun. Ano ha? Kaibigan ko din yun. Hindi ko na sabihin yung pangalan ha. Kasabay ni sir na mag-pray. Nung tinanong ko siya, sabi ko, ano ba talaga ang gusto mo, bro, na ipanalangin? Eh, siyempre manalo. Anong gagawin mo pagkasunod manalo? Marami akong agenda. So, kunting interview muna. Diyan kami sa Station 8. Kilala ni Colonel Fiesta ito. Colonel, nandyan po kayo, di ba? Ayun si Colonel Fiesta. Oh. Okay. So, nakita ko sa prayer niya, hindi totoo ang paghingi ng prayer. Sabi ko, kasi alam mo,
pagka kinakausap mo yung tao regarding the prayers, kung anong gusto niya, makikita mo eh. So medyo hindi maganda. Ito ngayon, sige, humingi ng prayer, pinag-pray. Lord, pero sabi ko, naniniwala ka ba na ikaw ay papanalunin ng Panginoon? Sabi niya, naniniwala naman ako. Pero ang mukha, naniniwala naman ako. Yung expression, hindi mo makikita talaga na totoo. So, pinagpipray. Nag-eleksyon, natalo. Natalo ho siya. Nag-text sa akin. Siya, Pastor, bakit ganon? Di ba pinag-pray mo naman ako, ba't ako natalo? Sabi ko sa kanya, magkita tayo, i-explain ko sa iyo lahat kung bakit ka natalo. Hindi ibig sabihin na pinagpipray ka na isang tao ay mananalo or makuha mo. It is the issue of your faith. Nasa sayo yan eh. Sabi mo sa katabi mo, nasa sayo yan. Believing. Persevere. Ano ibig sabihin ng persevere? Huwag kang tumigil regardless of whether you see immediate result or not. Huwag kang tumigil, anuman ang mangyari, huwag kang tumigil. Ituloy mo ang panalangin. Dahil, sabi ng Bible, the Lord will exalt you in due time. Ibig sabihin, marahil ngayon ay hindi mo pa panahon. Hindi mo pa natatanggap. Baka mamaya ang puso mo ay hindi pa ayos. Kaya ang sinasabi ng Lord sa atin, hintayin mo ang takdang panahon, ang tamang panahon. Pag dumating yung tamang panahon na yon, in due time, the Lord will exalt you. Amen? Hallelujah. Kaya, yung mga naghihintay ng matagal, sabihin mo sa Panginoon, Lord, this is my time. Ito na ang panahon ko. Ito na ang panahon ko. Matatanggap ko na. Ito na, Panginoon. Kapag lagi mong kausap si Lord, imposibleng bibigay ka. Amen? Pag lagi mong sinasabi sa Panginoon, Lord, gusto ko, Panginoon, na magamit mo sa panalangin. Panginoon, gusto ko magtuloy-tuloy ako sa iyo. Kahit anuman ang anumang gawin ng kaaway, Panginoon, magpapatuloy pa rin ako. At yung prayer natin ay hindi dapat na selfish prayer. Yung bang ako, atin lang, Lord, i-bless mo ako. Well, walang masama na mag-pray na, Lord, i-bless mo ako. Pero kailangan ipagpipray mo ang mga tao na nasa paligid mo. Ipagpipray mo yung nation mo. Ipagpipray mo yung church mo. Ipagpipray mo yung mga kilala mo, kaibigan mo. Para saan? Para sila'y makakilala sa Panginoon. Alam nyo ba, ang the greatest miracle sa buhay na ito ay ang pagbabago ng buhay ng isang tao. Only God can change a person's heart. And through your prayer of perseverance, gagawin ng Diyos yan para sa iyo. Kapatid, meron ka bang pinagpipray? Are you willing for God to use you to meet other people's needs? Willing ka ba? Mukhang wala na akong kausap talaga dito. Will you allow Him to glorify Himself through you? Yun ang mga tanong dyan eh. Iaalaw mo ba ang Diyos na i-glorify niya ang pangalan niya sa buhay mo? Kapatid, para makapasok tayo sa presensya ng Panginoon, today, let us confess our sins to God. Yan ang requirement dun eh. Kasi kahit anong prayer natin, yung ano natin, yung kasalanan, yun ang naghahadlang eh. Kaya hindi makarating yung mga prayers eh. Kaya hindi effective yung prayers mo. Tapos tumitigil. Oh, pinatawad na ni Lord. Yes, pinatawad ka na ni Lord. Pagkatapos, tuloy ang prayer. Nung nagpipray na, hinarang lang ng kaawa yung kanyang mga prayer request or whatever na gusto niyang hiningi sa Panginoon, personally man yon or ano man yung aspeto sa buhay niya, tumigil na kaagad. Sa panahon na pagtigil mo, ipapano kung naandyan na pala yun, pababa na pala. Pababa na pala, parating na pala yung iyong mga inaasahan. And then after na, parating na,
tatanggapin mo na lang sana, abay bigla kang umalis, bigla kang umayaw. Imbis na sa'yo pupunta, baka mapunta pa sa iba. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang bibitaw. Manatili ka. Kasi habang nananalangin tayo sa Panginoon, the more na tayo ay pinagpala ng Diyos. The more na ikay lumalapit sa Diyos, the more na makilala mo ang Panginoon na pinaglilingkuran mo. The more na ikaw ay namanikluhod sa Panginoon, the more na ang Diyos ay makilala mo hindi lamang sa Kanyang sarili, kundi maging sa Kanyang karakter at malalaman mo kung sino siya sa buhay mo. I encourage you to go in prayer always. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Ang sabi sa Biblia, let us confess our sins. Ito lang naman yun eh. Sabi ko sa inyo, kahit na mag-usap tayo na napakaraming mga scripture ng prayers dito, kung tayo mismo ay hindi tayo lumapit sa Diyos na nagpapakumbaba at nagko-confess ng kasalanan, kung ano man yung kasalanan na yun, hindi ko alam. Kapatid, ikaw ay nakakaalam. Alam mo kung ano ang nagawa mo. O kaya nung kinonfess mo na sa Lord yan kanina umaga, well and good. Tama. Very good. Maganda yun. But this afternoon, ang challenge ko sa inyo, meron ba kayong gustong, meron ba kayong hiningi sa Diyos, na yung hiningi ninyo ang tagal-tagal na, 3 years na, 4 years na, 5 years na, and then, wala pa rin. Tapos sabi mo, Lord, hindi mo yata kalooban nito. Kung napapansin ninyo yung ating series ng mga prayers, binibigyan tayo ng Panginoon ng mga scriptures, mga guidelines kung paano. But this time, we want to minister you. Nandito yung bishop natin, ating senior pastor, yung mga pastors natin, nandito sila. Lumapit kayo sa harap and we will pray for you. Lay down your prayer request before God. Sabi ng Lord, bring your prayer requests and petitions to God, to the altar. Hintayin namin kayo. Oh Lord, we want to burn, just not a flickering flame, but to be wholly consumed in your name. We want to minister you. Sa umagang ito, igugugol natin ating panahon sa pagmi-minister natin sa Lord. We want to pray for you. Lay down before God. Wala naman tayong magagawa eh. Kung susuluhin natin yung mga bagay na ito, wala eh. All we have to do is to come before God, asking for forgiveness, asking for answered prayer. Father, bring together the church that bears your name. Hintayin namin kayo, come on. Yung mga naglalakad pa dyan, come forward. Kung sa tingin ninyo, meron kayong mga bigat sa buhay na makatulong ang inyong mga pastor in prayer, then this is the time. This is the time for you to come forward. And I asked Bishop and Pastor Vicky and Pastor Weng to pray for these people. Hallelujah. The church stands before you in worship. Prayers burning bright against the sky. Oh Lord, we want to burn, not just a flickering flame, but to be wholly consumed in your name. The church stands before you in worship.
sky. Oh Lord, we want to burn, not just a flickering flame, but to be wholly consumed in your name, oh Father. Father, bring together the church that bears your name. I ask the 12 of Brother Jinsi to help us in prayer. Brother Jinsi and your 12, please. People of God, lay it down before the Lord. Just ask God to touch you. Ask Him to bless you. Ask Him to forgive you. Yung nasa congregation, I want you to get a partner. Get your partner and pray for one another. Please, habang nagpipray sila dito, I encourage you to pray. One by one, lalaki sa lalaki, just pray and ask God. Hallelujah. Not just a flickering flame, but to be wholly consumed in your name. The church stands before you in worship, prayers burning bright against the sky. Oh Lord, we want to burn, not just a flickering flame, but to be church that bears your name. Fill us with a passion to proclaim that Jesus reigns. Pour oil on our prayers and let your spirit come. We'll fight against the darkness. Don't let the flame die down. The church stands before you in worship, prayers burning bright against the sky. Oh Lord, we want to burn, not just a flickering flame, but to be wholly consumed in your name. The church stands before you in worship, prayers burning bright against the sky. Oh Lord, we want to burn, not just a flickering flame, but to be wholly consumed in your name. Father, bring together the church that bears your name. Fill us with a passion to proclaim that Jesus reigns. Pour oil on our prayers and let your spirit come. We'll fight against the darkness. Don't let the flame die down. The church stands before you in worship, prayers burning bright against the sky. Oh Lord, we want to burn, not just a flickering flame, but to be wholly consumed in your name. Everybody
church stands before you in worship. Prayers burning bright against the sky. Oh Lord, we want to burn, not just a flickering flame, but to be wholly consumed in your name. Minsan pa, sabay-sabay ulitin natin as a prayer. This song serves as our prayer to God the Father. Amen. Hallelujah. Father, bring together, let us worship Him, the church that bears your name, and fill us with the passion to proclaim that Jesus reigns. Pour oil on our prayers and let your Spirit come. We'll fight against the darkness. Don't let the flame die down. Worship Him right now. The church stands before you in worship. Prayers burning bright against the sky. Oh Lord, we want to burn, not just a flickering flame, but to be wholly consumed in your name. Meron po dito sa inyo, sinasabi ng Panginoon, meron kayong mabigat na pasanin. At yung kabigatang ito, minsan ito naghihinder sa iyo sa paglapit sa Diyos. Ngunit salamat sa Panginoon na ika'y narito ngayong umaga, hindi ka nagpahinder sa kaaway. Kapatid, lumapit ka sa harap. Kung ikaw ay may mga kabigatan, deep inside you, come forward. Halip po kayo. Habang ang Panginoon ay nangungusap pa, habang yung Espiritu, the working of the Holy Spirit, nandito pa, oh, the church stands before you in worship. Yung mga kabigatan nyo, na dala-dala ninyo, na matagal nyo nang kinikimkim sa loob ninyo, God is saying today, lay down the burdens before the Lord and ask God to release you from the burdens. Holy consume in your name. The church stands before you in worship. Prayers burning bright against the sky. Burn, not just a flickering flame, but to be wholly consumed in your name. Yung mga nabibigatan sa inyo, sinasabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Hindi kayo lumalapit sa kung sino mang tao, ngunit kayo lumapit sa Diyos this morning in form of surrendering your life before the Lord in prayer and supplication. Ano man yung kabigatan mo, kapatid? Bigat na bigat ka na. Ask God to take it away from you. Can I ask our ministers again, ating bishops and pastors, just please pray for them. Oh, hallelujah. Oh, let us worship Him. Come on. Let us worship Him. Habang nandiyan kayo, just pour out your spirit unto God. This is a worship time right now. Kung kayo ay hindi nakapag-worship sa inyong mga bahay, dahil maraming mga disturbo, maraming mga distraction, this day, today, at this very moment, you can lift up your hands and worship Him, people of God. Oh, church of God, worship Him. Sing a song. Oh, yeah, narabasa, kanda kama, let's worship Him. Lift up your hands. Oh, yes, Lord, hallelujah. Oh, yes, oh God. Oh, yeah, Lord. Oh, yes, oh God. The church stands before Him
in worship. Kayo po yung church. We are the church of God. Ikaw yun, kapatid. Habang nandiyan ka sa iyong kinatatayuan sa upuan mo, sambahin mo siya. Pasalamatan mo siya sa mga answered prayer na binigyan niya sa iyo. Ito ang pagkakataon. Ito ang pagkakataon at oras sa napakaraming answered prayer na binigyan ng Diyos sa iyo. This is the day to give Him praise and thanks and worship, because we are His people. He is our God. Oh, lamasakarabakan. Everybody speak in the spirit. Let us speak in the spirit. Oh, yarabasakandarabasakandarabashandriya. Oh, yarabasakandarabasandraya. Oh, la mama mama sakandarabaka yarabayande. Oh, yarabasakandarabaка yarabasikireyande. Oh, yalamahandarabasakarabakandarabaya. Oh, yarabahanda yarabasakarabayande. Oh, yarabasakarabayande yarabayande. Oh, yeah. Oh, yeah. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Worship. Come on, let us worship Him right now. Bright against the sky. Oh, Lord, we want to burn. Church, lift up your hands. Lift up your hands and worship Him with all your heart. Holy, consume in your name. The church stands before you in worship. Prayers burning bright against the sky. Oh Lord, we want to burn. Church, worship Him. Oh, hallelujah. But to be holy, consumed in your name. The church stands before you in worship. Prayers burning bright against the sky. Oh Lord, we want to burn, not just a flickering flame, but to be wholly consumed in your name. But to be wholly consumed in your name. But to be wholly consumed in your name. Hallelujah! Palapakan natin ang Panginoon. Woo! Indeed, the Lord answers our prayers. Indeed, God is good. Hallelujah! Woo! Praise God. We give you praise. We give you glory and honor, Jesus. Hallelujah. Amen. Amen and amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon sa inyong pag-upo. Maraming salamat po. God bless.